Welcome po sa ating talakayan ngayon. Ako yung lingkod, Jonathan TV Vlogs, nagsasabi ng katotohanan at hindi po kasinungalingan. My people are destroyed for lack of knowledge. Mabasa po natin yan sa Oseas 4:6 mga kakuya. Kaya mag-ingat at magsaliksik po tayo sa tunay na aral ng Katoliko sa pananampalatayang Kristiyano para po hindi po tayo madinggoy ng ibang pananampalataya mga kakuya. Kasi napakahirap ngayon, napakarami na po ang mga sikta nagsulputan sa ating panahon ngayon. Umaabot na po ng 50,000 no? Registered sa governments na bawat sulok ng mundo. Kaya talagang mag-ingat at magsaliksik sa tunay na aral para hindi po tayo madala ng mga maling aral. Kaya mga kakuya, stay tuned lang po kayo. At ito ang tatalakayin natin ngayon sa gabing ito. Ang ating topic ngayon ay napakaganda, ay patungkol po ito sa Mother of God, no? Ito po ay ina ng Diyos, Mother of God, no? Si Mama Mary ang ating talakayan ngayon. Napakaganda nito kasi paulit-ulit na lang talaga ito na talagang binabatikos ng ibang pananampalataya sapagkat wala silang nanay mga kakuya, no? Kaya inggit na inggit sila sa atin kasi may mother tayo, no, sa langit. Kaya mga kakuya, samahan niyo ako sa gabing ito at italakayin natin itong napakahalaga itong topic nito, Mother of God, no? Ito ba ina ng Diyos, si Mama Mary. Ito ang tatalakayin natin ngayon. Kaya pagkatapos po at hingi po tayo ng basbas at panalangin sa kataas-taasan na makapangyarihan Diyos, mga kakuya. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Prayer to defeat the work of Satan. O divine eternal Father, in union with your divine Son and the Holy Spirit, and through the Immaculate Heart of Mary, I pick you to destroy the father of your greatest enemy, the evil spirit. Cast them into the deepest recesses of hell, and chain them there forever. Take possession of your kingdom, which you have created, and which is rightfully yours. Heavenly Father, give us the reign of the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Repeat this prayer out of pure love for you with every beat of my heart and with every breath I take. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Hi, welcome po sa talakayan natin. Ako yung lingkod, Jonathan TV Vlogs. Nagbabalik ang samahan sa gabing ito para magtalakayan at tikisin po tayo sa gabing ito, mga kakuya, na talagang ang topic natin for today ay napakaganda po. Ito ay patungkol po sa Mahal na Birheng Maria na talagang matagal na itong issue na ito pero ulit-ulitin po natin ito sagutin sapagkat wala talagang sasagot nito sa paulit-ulit nilang bintang ay talagang magmukhang katotohanan po ito, mga kakuya, no? Pag nakarinig ng mga inosente, mga Kristiyano, baka mapaniwala sila at madinggoy talaga at madala nila kasi iyan ang mga teknik talaga ng ating mga kalaban. So ulitin ko, hindi po natin kalaban yung mga tao na kahit saan siyang sikta, no? Ang kalaban natin dito ay ang mga fallen angel, kaya balak na babagsakin ang inang simbahan. Yan po ay, mga kakuya, at palatandaan po yan ay nasa iyo na ang mga fallen angel. Ginagamit ka na niya para sa kanyang balak para sirain ang puro ng inang simbahan, mga kakuya. So proceed po tayo sa ating topic ngayon. Ang topic natin ay Mother of God, no? Ang ina, Mother Mary, ina ng Diyos, no? So may batayan ba tayo sa Biblia na talaga ngayong gabing ito ay talagang tatalakayin natin, no? Talagang Bible verse hanggat sa ating maabot na ating makakaya. Ito po ang ituturo po natin ngayon ay talagang base po ito sa turo ng ating inang simbahan, mga kakuya, no? So babasa lang po tayo dito sa Isaiah 7:14, no? Kaya't ang Panginoon nga ay magbigay sa inyo ng tanda
narito ang isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel, no? So ang ipanganak ng isang dito sa Isaias, may nababasa na talaga tayo, no? Talagang may isang babae na manganganak ng isang lalaki na tatawaging Emmanuel, mga kuya, no? So sa propesya ni Isaias, dito sa Isaias, babasa tayo sa 9:6, no? Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibibigay ang isang anak na lalaki, at ang mamahala ang naatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. So kanina binasa natin sa Isaiah 7:14, may isang babae na manganganak, no, ng isang lalaki, no? Kaya ang ipanganak niya pala dito sa hula na sa propesya ni Isaias, no, sa Isaiah 9:6, no, may ipanganak pala niya ang isang lalaki, no, tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihan Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan, mga kakuya. So malinaw na talaga ang ipanganak pala ng isang babae ay makapangyarihang Diyos. Kaya mga kakuya, sa unang konteksto nating binasa ngayon ay mayroon na ng lumilitaw, no? Talaga mamaya kaunti pasadahan natin talaga para malinaw bakit tinawag si Mother Mary na Mother of God, mga kuya. So ang ipanganak pala ni Mother Mary ay isang makapangyarihang Diyos, no? Nababasa natin dito, no? Tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihan Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan, mga kakuya. Dito, klarong-klaro talaga, no? Litra por litra ang ating nababasa, mga kakuya. So dito naman sa Hebreo 10:5, no? Ito ang ating mababasa. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay hinahi mo. So dito, talagang katawan at ang sa akin hinanda mo. So dito ang hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay hinahandog mo. So dito napakalinaw talagang ang katawan niya bilang handog, no, pantubos sa ating kasalanan dito sa buong sangkatauhan, no. So sinabi niya dito, no, kaya't pagpasok daw niya dito sa sanlibutan, ay sinabi niya hain at handog ay hindi mo ibig. Ibig sabihin ang dating ng mga handog na mga dugo, mga tupa ay hindi na po kalugod-lugod talaga sa Diyos, no. Kaya ng Diyos talaga na talaga tayong maligtas talaga noon, at para magkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos ay talagang ibibigay niya ang bugtong na anak, walang iba si Kristo, nga kakuya, no? Kasi hindi na po tanggap yung mga sinaunang handog, mga alay, no, mga dugo, mga tupa o ano pa yung hinahandog noon na mga hayop na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Pero sa katagalan, sa katigasan nga ng ulo ng isang tao, ay hindi na po kalugod-lugod sa Diyos at hindi na po natatanggap ang mga alay na iyon, kundi ang kanyang bugtong na anak na. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya binaba at inutusan ang kanyang anak na bilang handog, no? Kaya nagkaroon dati putol ang tulay, ngayon nagkaroon ng dugtong ang tulay, ngayon si Kristo na ang namamagitan sa ating Diyos Ama, mga kakuya. Dati putol na yung tulay, ngayon dinugtungan na si Kristo na maging tulay natin patungo sa Ama, mga kakuya. Kaya ito yung ibig ng Diyos talaga, na talaga tayo ay lahat ay mailigtas dito sa pamagitan ng kanyang katawan. So dito sa Galacia, babasa tayo dito sa Galacia 4:4, no? Didapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipanganak ng isang babae na ipinganak sa ilalim ng kautusan, mga kakuya. So dito, mayroon tayong nababasa na ipanganak ng isang babae.
So ano ang tawag dito mga kakuya? Isang babae, hindi man pwede lola, hindi po ate, no? Ang tawag sa kanya, mother, no? Talaga babae, refers to mother, no? Magtaka kayo kung saan natin kinuha yung mother of God, no? Dito, ipanganak ng isang babae, no? O sa English pa, mother, no? Ipanganak ng isang mother o babae, no? No? So dito nakaklaro na natin na kahit naliwanagan na po kahit papaano kakaunti, no? So dito sa John 1 hanggang 14, ito ang ating mababasa. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So dito sa Hebreo 2:14, yamang ang mga anak ay may laman at dugo, no? Siya din naman ay nakibahagi ng ganoon upang sa pamagitan ng kamatayan ay kaniyang mapawalang bisa ang dyablo na siyang maghawak ng kapangyarihan ng kamatayan. So dito sa Hebreo 2:14, yamang ang mga anak ay may laman at dugo. Siya din naman ay nakikibahagi ng ganoon upang sa pamagitan ng kamatayan ay kaniyang mapawalang bisa ang dyablo na siyang may hawak ng kapangyarihan ng kamatayan. So therefore dito, saan kinuha ni Kristo? Saan galing ang kanyang dugo at laman ni Kristo mga kakuya? So therefore, napakalinaw po talaga sa kanyang ina, no? Si Mama Mary, kasi si Mama Mary naman talaga doon nagmula talaga si Mama Mary ang pinanganak niya si Kristo mga kakuya, no? So dito, anong mababasa po natin dito sa Lucas 1 verse 41? Ito ang ating mababasa. At nangyari pagkarinig ni Elizabeth ng bati ni Maria, ay lumukso ang sanggol sa kanyang tiyan at napuspos si Elizabeth ng Espiritu Santo. So dito, anong sabi ni Elizabeth? Hindi si Elizabeth nagsabi dito na kumbaga pinuspos siya ng Espiritu Santo, kaya nasabi niya ni Elizabeth. Anong sabi ni Elizabeth dito? Napuspos ng Espiritu Santo. Ibababa lang po natin dito sa verse 43 ng Lucas 1:43, no? At ano pa nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin. So dito, nababasa natin dito sa Lucas 1:43, no? At ano nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin. So therefore dito, ang mother of Lord ay pumarito sa akin, no? Sa English pa, Mother of Lord, no? Ano po yung Panginoon? Ang Panginoon ba ay Diyos? So dito bababasa po natin dito, ano ba itong Panginoon na ito? So mababasa natin dito sa Awit 86 verse 15. Ito ang ating mababasa. Ngunit ikaw, o Panginoon, ay Diyos na puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob at katotohanan mga kakuya. So ano daw po yung Panginoon mga kakuya? So dito nababasa natin sa Awit 86 verse 15, no? Ang Panginoon pala ay Diyos, no? So dito nababasa natin dito, no? Talagang ngunit ikaw, o Panginoon, ay Diyos na puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit, no? At sagana sa kagandaang loob at katotohanan. So therefore, dito pala ang Panginoon pala ng pinanganak na sinabi ni Elizabeth kanina, no? Ina ng dinalaw ako ng aking dito. At ano pa nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon
ay pumarito sa akin. So, nababasa natin dito sa Lucas 1:43, Panginoon, no? Ina ng Panginoon. So, ang Panginoon na paliwanag natin ay Diyos pala. Ibig sabihin, ang ipinanganak talaga ni Maria ay Diyos na makapangyarihan Diyos, no? So, malinaw po talaga na talagang biblical yung ating nababasa ngayon, mga kakuya, no? So, dito, si Kristo ngayon ay, ano na? So, sa gawa, si Kristo, ano na ngayon si Kristo? No? Sa gawa, mabasa natin dito sa gawa 10 verse 36, ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak na Israel na ipinangaral ang Ebanghelyo ng kapayapaan sa pamagitan ni Jesucristo, siyang Panginoon ng lahat. So dito, Panginoon ng lahat, no, mga kakuya, no, ibig sabihin, talaga si Kristo, no? Klarong-klaro dito, Panginoon ng lahat, no? Kaya ang Panginoon, anong kanina nabasa natin ay Diyos, makapangyarihang Diyos, no? So dito, Mother of God is it not refer to the Father, not the Holy Spirit, no? Klaruhin natin, no? Only to the Son, no? Sa anak lang talaga, sa bugtong na anak, no? Kaya tinawag siya, kaya nga Diyos ang ipinangalan niya si Kristo. No, hindi ito refer sa Ama at hindi rin sa Holy Spirit, no? Refers to sa kay Kristo, no? Kaya nga only to the Son, no? Kaya nga tinawag si Mother Mary, Mother of God. Kaya ang yung ipinanganak nga niya ay Diyos, no? No, kaya nga nalilito itong mga insi nito nalilito eh. Kasi para sa kanila kasi, si Kristo tao lang, bakit tinawag yung Mother? Kasi nga napatunayan nito ang Panginoon ay Diyos. At kasi ang pinanganak ni Maria ay Diyos, mga kakuya. Para hindi po tayo malito, no, refers to kay Kristo, hindi po sa Ama, hindi po sa Holy Spirit, no? Refers to kay Kristo, no? Only Son, no, lang talaga, kay Kristo lang talaga ito. Kaya nga, tinawag si Mother Mary na mga Kristiyano, Mother of God, no? Ina ng Panginoon. Yun po ang kaya tinawag siya na ina ng Panginoon o Mother of God dahil nga ang pinanganak niya ay Diyos, no? Makapangyarihang Diyos, no? So muli, nawa na mayroon po tayong natutunan at may napulot po tayong bagong aral sa gabing ito. Ako po lubos nagpasalamat sa lahat ng mga supporters ko. Nawa, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-comment po, no? At i-follow niya rin po ang aking FB page at YouTube channel, Jonathan TV Vlogs, at sa aking second channel ng Jonathan TV Mix Vlogs, no? Charity purpose only po itong ating mga gawaing mga kakuya na patuloy po tayo magsuporta sa lahat, hindi lang po sa akin, mga lahat na nagtuturo na mga evangelicals o mga nag-apologize, unapologetic, no? Mga nagtuturo, lalo na mga CFD na makikita kayo sa social media, follow niyo na rin kasi mga kakuya, lahat na iyon ay hindi po para sa amin, no? Yan po ay ginawa namin para po mayroon tayong maitulong o i-donate natin sa mga maliliit pa na simbahan, mga simbahan pa na wala pa talaga katulad dito sa amin, dito sa San Jose Heights, no? Marami pang dapat bilhin namin at nagbalak kami na magtayo kami na maliit lang na kapilya dito sa loob ng San Jose Heights, no? Sana kung talagang lalago itong ating YouTube channel, doon talaga mapunta ito ang ating mga income, no? So kuha lang siguro tayo ng kaunti na pambayad sa internet, no? Pero ang the rest na yon, ang sobra na yon, lahat na para po sa charity na, no? So muli ako po lubos nagpasalamat sa inyo at i-follow niyo na rin po ang aking TikTok account, no? Jonathan TikTok official, no? Marami din po kayong matutunan dito, parang mga short videos lang po iyon, pero marami kayong mga Bible verse ang mapupulot po doon sa aking TikTok account, no? So muli ako po lubos ng pasalamat sa walang sawa po sa suporta, no, mga kakuya. Huwag niyo pong kalimutan mag-receive Body of Christ po. Bukas lagi ko talagang ipopromote ito. Cares, no, Confession, Adoration, at Holy Rosary, Eucharist, at Holy Rosary, ang Sacramentals, mga kakuya, no. So muli ako lubos ng pasalamat at God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat, mga kakuya, sa gabing ito. Mabuhay po tayong lahat. God bless po.
Amen.